Meron tayo ditong napakasarap at paboritong-paborito nating tuyo. Hindi lang natin basta-basta itong ipiprito. Meron tayong ingredients na ilalagay dito na talagang mas papasarap sa ating tuyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Tapusin mo itong video hanggang sa uli at sisimulan na natin ang pagluluto. At para sa ating unang procedure, buksan natin yung ating induction cooker. And then, painitin natin at maglalagay tayo ng ating oil. Ayan, damihan na lang natin. Kailangan talaga na maraming ating oil. Buksan na lang natin yan. Kasi, ipiprito muna natin yung ating tuyo. So, pag mainit na, ay pirito na natin yung ating tuyo. Ang ating ginamit dito na tuyo, ang tawag sa amin dito ay yung ating tamban. Hindi ko lang alam kung anong tawag dyan sa inyo. Comment down below kung anong tawag sa tuyo na ito. Pero dito sa amin, ang tawag dyan ay tuyo. Talagang napakasarap nito at talagang napaka-common na nitong ating tamban na tuyo dito. Ayan, lutuin lang natin siya. Hintayin lang natin siyang maluto and then flip lang natin. So, napakasimple lang naman ng pagluto ng ating tuyo dito. So, comment down below kayo kung ganito rin ang iyong ulam ngayon. Ayan, so, ile-level up natin dito yung ating simpleng tuyo, yung ating napaka-paboritong tuyo sa isang napakasarap at restaurant style na recipe. So, di mo akalaing tuyo lang ang ating ginamit dito. So, pagkatapos, luto na to, set aside lang muna natin ito. And then, sa next procedure na tayo. Para nga sa ating next procedure, gagamit lang tayo rito ng 3 piraso ng ating kamatis. So, yung ating kamatis dito ay yung malalaking kamatis talaga. Ayan, pero medyo may kamahalan ito. Nabili ko lang ito sa supermarket store. Pero kung meron kayong maliliit lang na kamatis, ang gagamitin nyo dito ay 5 hanggang 8 piraso ng maliliit na kamatis. So, kailangan talaga madami yung ating inilagay dito na kamatis. Malalaman nyo mamaya kung bakit ba dinamihan natin yung nilagay nating kamatis. Paulit-ulit tayo dun So, cut lang natin siya ng ganito. Pero naman, kahit hindi naman ganito kalalaki, basta makat lang natin siya dahil madudurog naman yan mamaya. Ayan, siguraduhin lang natin guys na nahugasan natin ng maigi yung ating kamatis. Pwede naman tanggalin nyo yung buto dito kung ayaw mo sa mabutong kamatis. Pagkatapos ay set aside lang muna natin. And then maghihiwa tayo ng ating bawang at sibuyas. Unahin na natin yung ating sibuyas dito. Kung meron kayong white onion, mas maganda din yun. Chop lang natin siya. So, maliliit dapat yung ketchup natin dito. And then, meron tayo ditong 4 cloves ng ating garlic. Cut lang natin siya ng maliliit din. Pagkatapos ay set aside lang natin and ready na natin yung ating induction cooker. So, on lang natin yung ating induction cooker. Ilagay na natin yung ating frying pan. Turn lang natin yung heat into medium. And then maglalagay lang tayo ng konting oil kasi magsasautay tayo. Painitin lang natin and then ilagay na natin yung ating bawang. Ayan, magtatanong tayo, ano ba yung inuuna yung pang-sautay? Yung bawang or yung sibuyas? Comment down below. Ako kasi inuuna ko yung bawang para medyo matutong siya and then inuhuli ko yung ating sibuyas. So, antay lang natin na maging translucent yung ating sibuyas bago natin ilagay yung ating kamatis. So, naaamin nyo ba guys? Ang bango-bango talaga. Ako lang ba yung nababanguhan sa ating pinagsasutay dito? Pagkatapos, ibuhusan natin yung ating kamatis. Pagkatapos, press lang natin siya hanggang sa madurog.
So ito yung sinasabi ko kanina guys, na kailangan talaga madami yung ating kamatis dito para medyo masabaw yung ating recipe ngayon. Pagkatapos ay isisison lang natin siya ng ating salt at pepper para naman may konting lasa siya guys. And then mix lang natin. And then, kailangan talagang ma-press natin ng maigi yung ating kamatis para magtubig siya. Tama ba yung term ko? Pagkatapos, crack tayo ng isang buong itlog. Antayin lang natin na maluto siya ng konti bago natin siya i-mix. And then, haluin lang natin siya hanggang sa maluto yung ating itlog. Parang pastos ko dun Char. Ayan, so pag naluto na nga yung ating itlog, ay ibubuhos na natin dito agad-agad yung ating napakasarap na prito nating tamban, yung ating tuyo. So napakasarap talaga ng ating recipe na to. Hindi mo akalaing tuyo lang yung ating nilagay dito. So pang restaurant yung lasa at talagang affordable pa, di ba guys? So, ilagay na natin yung ating tuyo dito. Ano bang ginagawa natin yan? Pang thumbnail lang yan guys. Pagkatapos ay hahaluin lang natin siya ng maigi. Haluin lang natin para yung dagdag asin ng ating tuyo ay malagay dun sa ating ingredients. Kaya hindi na rin natin dinamihan yung ating salt kasi maglalagay tayo ng ating tuyo. Alam niyo naman yung tuyo ay medyo maasin na rin. Para hindi maging maasin yung ating kamatis dito. So haluin lang natin and then lutuin lang natin siya ng 1 to 2 minutes lang. Para manuot talaga yung lasa dito. So after 2 minutes, ito na, maglalagay tayo ng ating liquid seasoning. Nakalimutan natin yun Pandagdag lasa lang din ito. Pero kung wala kayo nito, pwede naman oyster sauce na lang yung gamitin dito. And then haluin na lang natin and then lutuin na lang natin siya ng 30 seconds. Mabilisan lang. Dahil luto naman yung ating tuyo, hindi naman kailangan na matagal yung pagluto dito. Pagkatapos ay ilalagay na natin siya sa ating serving plate. Diba napakabongga? Ibuhos na rin natin siya agad. And then ready niyo yung kanin nyo. Kasi mapapadami kayo ng kain dito sa sobrang sarap. O diba? Ito na, ang ating napakasarap na kinamatisang tuyo. Maraming salamat sa panonood. I hope ay meron na naman kayong natutunan dito sa ating napakasarap at kakaibang recipe na hindi mo akalaing pwedeng gawin ito sa ating tuyo. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Thank you for watching. Stay safe and God